Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Paano po ba hindi maging baliw? Ay, mali. Sorry, mali ka ng tinanungan. Pero seriously, natatakot po ako na one day ma-experience ko po yung pagiging delulo ng iba, yung mga maraming psychological issues and concerns na tipong hindi nakaka-function. Naalala ko lang po kasi, meron na naman po akong nabasa bukod sa nagpa-blessing ng Airbnb na hindi kanya, meron naman po ako nabasa na isang 23-year-old na nagkiklaim na may-ari siya ng Makati Life Medical Center. Nabasa niyo po ba yun? Anyways, paano mo hindi maging baliw? Kasi natatakot ako, baka mamaya, one of these days, mabaliw lang din ako. Thank you, God bless. Okay. Hindi namin masasagot. Hindi namin masasagot kasi may tama din kami. Alam mo, hindi ko alam yung parang dumaan siya sa feed ko. Yung, Ako hindi ko nasagap yung ano eh. Oh, basta parang ang idea is 23 years old siya tapos she claims na owner siya. Owner siya ng Makati Life Medical Center, parang ganon. So, dumaan lang siya sa feed ko tapos medyo nabasa ko yung ilan tapos may nagpost doon yung cousin niya na nagsabing kasi parang naka-private na yung post eh. So parang in-explain ng cousin na may pinagdaanan parang during the parang start pa lang ng pandemic ganyan tapos anxiety, depression, mga ganyan. Kaya gets natin kung bakit may mga tao bigla nagtatanong na paano bang hindi umabot dun sa ganong state. Katulad ng ewan ko kung ano nangyari dun sa yung nagpanggap na alam niyo po yun, mga kabisyo. Wala update doon yung nagpa-blessing. Nagpa-blessing ng Airbnb na hindi kanya. Walang update doon, no? Na para bang explanation kung bakit. Wala, no? Wala. Parang walang follow-through. Basta ganon. So, pero definitely, may something going on siguro sa brain. Yes, na kasi dahilan kung bakit ganon sila mag-isip. Wala sila sa normal state of mind. Ganon. Meron ding similar na ano yan. Ito bata naman. Siguro sabihin nating mga 12 years old. Okay. Personal experience to ng sa family namin. Okay. Parang may isang kaklase na sinasabi niya, my dad, we're the owner of that convenience store. So, lahat, sige, kuha lang kayo. So, yung mga bata na mga kaklase, kuha lang ng kuha. So, matagal talaga na nangyayari to until na lumobo yung nagulat yun, na nung chinek yung CCTV, ang dami mga batang kumukuha. Okay. So, napag-alaman na yung bata parang 12 years old lang. Oo, parang yung parents parang hiwalay or something. So, it has something to do with sa behavior ng na siguro dahil wala nga yung parents na naghahanap ng ng recognition, naghahanap ng attention. So because of that na sinabi niya, ay kami ang may-ari ng convenience store, kuha lang kayo, my dad will pay for that. Ay wow, okay, may ganun. So ay ang kawawa nga doon, yung mga nanay, sila yung pinagbabayad ng mga kinumpute kasi. Uy, syempre wala namang ibang pwede magbayad eh. Oo. Pero ang ending, parang pina-check ba yung bata? Pina-check. So, na-assess na merong psychological Tapos may mga problem. iba-iba pa siyang kiniklaim na sila yung may-ari ng property. So, yun, nakakalungkot po. Mental health kasi pinag-uusapan natin. Correct. Dito. So, alam mo, may mga times na natatawa talaga tayo sa ganyan, pero more often than not,
merong backstory kung bakit Correct, sila oo. ganyan mag-isip, kung Ayan. bakit sila, para bakit ganun yung takbo ng isip. Kaya ingat tayo sa mga comments natin, sa mga Correct, ganyan. totoo. Kasi kung kami na may mga sapak, pag sinabi na, ako may-ari ng MOA, ganon yung pag-deliver eh. Alam mo namang hindi seryoso alam nga namang seryoso talaga, di ba? Alam mo, parang normal para sa atin, Jego, ba dito sabihin ko, Jegs, yung anak ko, nagpapatanong kung saang part ng mundo yung Australia eh. So, pumunta kami sa MOA, tiningnan namin yung globe, di ba? Pero alam mo namang hindi totoo, Yes, di ba? oo. Pero yung mga kasi pwedeng posibleng maging totoo, yun nga, yung nagpa-blessing. Oo. 'Di ba? I mean, pwede kasi kung halimbawa hindi naman ni-reveal ng may-ari ng Airbnb na akin Correct. yan. Mukha siyang parang close to totoo. the truth eh. Hindi katulad ng ako may-ari ng MOA o ako Oo. may-ari ng Mitsubishi, ganyan, 'di ba? Kasi alam naman natin talagang hindi. Oo, kasi sa utak nila, sa tumatakbo siguro dahil nga sa may pinagdadaanan sila, that's their own reality. Correct. Para sa kanila, totoo yun eh. Tama. Pero kaya nga, mag-ingat tayo sa mga komento. Correct, Kasi baka hindi talaga natin may pinagdadaanan alam. yun. Tsaka ano talaga siya, ang maganda na lang dito sa mundo natin ngayon, medyo mas aware na tayo that yung mga mental health oo. problems actually exists. Oo. Nung araw kasi hindi talaga masyado eh. Parang Hindi na pag-uusapan. Ewan ko kung hindi ko rin din alam though kung ano talaga yung tamang data. Hindi ko alam kung nung araw hindi lang na pag-uusapan or talagang sadyang ngayon because of social media, because of iba na talaga din yung takbo ng mundo, mas madami na din talagang medyo tumatagilid yung pag-iisip. Tayo nga, di ba, wala na kami naririnig na may anxiety. Unlike sa mga kabataan ngayon. Yung word na anxiety, mental health, hindi po siya uso nung time namin eh. Yun nga, hindi nga lang natin alam kung dahil nga wala pa tayo masyadong kaalaman. Hindi katulad kasi ngayon, everyone can read about it eh, di ba? Kaya hindi natin napag-uusapan. Or talagang sadyang iba na din kasi talaga yung mundo ngayon. Nakakadulas din talaga ng pag-iisip. Correct. Nakaka-stress kaya. Ang social media is nakaka-stress. Sa totoo lang. Ngayon yung balik tayo dun sa tanong kung paano yung tanong niya, paano hindi maging katulad nila? Well, maging active lang yung correct, utak mo. Correct. Di ba? Okay, minsan naiisip natin, ay nako, kasalanan to ng social media lahat, kasalanan yan ng internet, ganyan. Pero pwede kasi nating, hindi pwede, gamitin natin yung internet sa tama. Ibig sabihin, nandyan lahat ng information ng brain exercises, di ba? Paano ba lagi mag-iisip yung brain para maging mas healthy siya. Di ba? Yung mga ganon, yung support system, yung mga taong nandyan na sa paligid mo, don't battle things alone. Yan, try mo talagang your very best na meron kang kakausapin na ibang mga tao. Oo, speaking of kausap, yun ang pinaka-importante para maging active yung utak mo. Kasi kadalasan sa iba na may mga anxiety, nagkukulong. Yan. Ayaw makipag-usap sa ibang tao. So kinakailangan yan para maging active yung utak mo. Alam mo, Jig, sa totoo lang, hindi naman po kami experts. Ulitin namin, hindi kami experts tungkol dito. I'm sure there are a lot of people na nakikinig ngayon na nagsasabing, marunong naman tong dalawang to. Marunong talaga dahil hindi lang namin to alam. Ang mas nakakatakot talaga, Jigs, is, di ba, sinasabi mo, there are some people na nagkukulong, hindi nagkukwento. Merong mga iba that they are battling yung ganyang klaseng mental anxiety na nagsasalita. Alam mo, normal. Correct. Ang sabi nga nila, 'di ba, kumustahin mo ang pinakamasayahin mong kaibigan. Kasi minsan, kung sino pa yung madaldal tulad natin, meron pala tayong mga battles na hindi lang talaga natin i-share. Kung yung iba, reality nila yung naiimbento nilang scenario, katulad ng sila may-ari ng MOA o may-ari ng health center or whatever, di ba? May mga iba naman napabida naman. Ang reality naman ng mga taong madadaldal is that tatakpan nila yung tunay na realidad. Ang gagawin namin is magdadaldal kami para to make people think that we are okay. At ako isa ako dumaan sa anxiety Sobrang yung hindi ka makatulog, pero hindi makahalata kasi, di ba? Di talaga. Tuloy-tuloy pa rin yung... Sino mag-aakala? Di ba? Wala. Diba? So, may time na umiiyak na ako na... Basta ang pangit ng pakiramdam. Totoo na daw. Hanggang sa yun, syempre, nag-consult na rin sa doktor. May mga gamot na rin na iniinom. Mahirap talaga siya eh. Hindi siya madali. Kaya nga, di ba, Jegs, parang... Meron ako isa nakausap na sobrang tindi ng battle niya sa anxiety na sinabi niya,
kahit naman sabihin mo sa akin, Nicole, na magdasal ako, hindi kakayanin. Yun sabi niya talaga sa akin. Kasi syempre, as a person na hindi naman ako expert, hindi naman ako medical professional, mamarulang naman talaga ako, di ba? So isa sa mga sinasabi ko sa kanya, kapit ka lang, magpe-pray ka lagi, ganyan. Tapos sinabi niya talaga yun sa akin, Jegs, hindi naman sa ano yan hindi naman sa prayer, ang dali-dali lang naman sabi magdasal. Pero kung yung utak mo talaga hindi kinakaya, papaano? Hala, sabi ko, hala friend, hindi ko masagot yung tanong mo. Eto na lang sa mga manong driver na namumblema. Eto, para diba, mawala yung anxiety mo. Ay, nako, alam nyo ba? Boundaries! No boundaries! Boundary time na! Palibasa. Ang pawala ng anxiety Correct. to. Siningit to ni Diego Bandido, palibasa, hindi na namin masagot yung mga tanong nyo. Oo. Ito kaya namin sagutin. Oo. Ang magbigay ng libreng boundary sa Grab driver na si Kuya William Corpus. Yan. William Corpus, magkaka-anxiety ka pa ba? Ipaldo ka na. Ay, 1,500 pesos. Hatid sa atin ng ACS. Charm Fabcon Purple Eternity. Dahil dyan, paldong-paldo ka. Pero totoo, alam mo, pag halimbawa nakaka-feel akong parang hindi ako makahinga, ganyan. Pag halimbawa binigyan ako ng pera, nakakahinga na ako malalim. Kasi nga, nasa utak lang lahat At ang pera, isa sa mga makakapag-divert. Ayan. Pag binigyan, di ba, yung mga magulang natin, pag masama ang pakiramdam, nanghihina, bigyan mo ng pera. Correct, di ba sumasaya? Ako ganyan-ganyan ako eh. Pero again, congratulations Kuya William Corpus, Grab driver. Dahil sa ACS, Ayan. dahil sa pagmamahal mo sa Love Radio, dahil sa Charm Fabcon Purple Eternity, meron ka 1,500 pesos. Ayan. So sa mga hindi pa nakapag-register, register na. Correct, dito lang po sa Love Radio, Tama. located at MBC Media Group, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Kasama pa rin po ang kumikinang at tambalan. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nung sinabi yun sa akin ng friend ko na matindi anxiety, talaga sinabi ko talaga sa kanya, hala Freddy, di ka talaga kita matutulungan. Kasi, I mean, if my words are not enough, kung hindi enough yung pag-remind ko about prayer, ganyan, then, baka talagang they just can't help it, Jegs. Kasi 'di ba may something sa brain Hindi mo siya makontrol eh. Ikaw na-experience mo yung taong may anxiety, malaking taong may Correct, anxiety. totoo. Yung asawa mo mismo. Ako akala ko talaga, Jegs, dati, joke lang yung anxiety na yan eh. Kasi nga hindi palibasa, hindi ako ma-anxious na person. Hindi ma-anxious na person, ang arte. Kala mo makinis. Hindi ma-anxious na person, di ba? Hindi ako ma-anxiety na person. Nakita ko lang siya first hand dun sa aking asawa. Hindi talaga siya madali, promise. I think hindi lang talaga siguro tayo titigil sa paghahanap ng ways to make things better. Ang di ko makakalimutan, Jegs, na parang I did what I could, pero ang talagang kahit papano na ibsan yung kanyang anxiety, yung aso. Si King talaga, yung aso. Alam mo yon, yung aso kasi talaga eh. Ang masaklap dito, wala po siyang gamot na iinumin mo. Or meron, pero hindi yun pakalma eksakto. Lang. Hindi talaga siya gamot. Pang block lang ng ano. Correct, ng parang utak ganon. mo. Kasi nung niresetahan ako ng doktor noon, ang sabi niya, pang-block lang. Hindi talaga to gamot na mawawala yung nararamdaman mo. Pag may nararamdaman ka na medyo gray area, alam mo nga atake siya, inumin mo na siya para i-block out lang yung mind mo. Kumalma ka lang, kaya pwede kang makatulog, ma-relax. Ayan, correct. So, yun. Pero uulit at uulit pa rin siya until nga ikaw mismo na yung may katawan na mahanap mo, which sa part naman ni Ren, si King. Si King, yung aso. Oo, sa akin naman, sa part naman, simula nung naging active ako sa church, nawala rin. Kaya nag-expired lang yung mga gamot. Totoo, hindi ko na nainom. Meron akong binabasa na libro na hindi ko matapos-tapos. Ang dami kasing scientific terms eh. Pero yun yung isa sa mga pangarap ko. I'm not sure kung meron na dito sa Pilipinas, which is brain scans. So, wala pa daw, hindi ko alam kung nasa talks na magkakaroon yung Pilipinas na ganyan. Kasi daw, ang sabi dun sa book na binabasa ko,
pag halimbawa may problema ka sa puso, punta ka ng cardiologist. Oo. Ang papagawa ni cardiologist, Angiogram. mag-angiogram ka, Oo. kung ano man. 2D echo. Oo, Ayan. 2D echo, kung ano man, 'di ba? So ganun din kapag ka ikaw ay may sakit sa kidney, 'di ba? Merong mga scans na gagawin. So dito dun sa US kasi meron na nun. Dito kasi wala pang mga scans. I-scan yung brain. Yung Kasi brain. sometimes, sabawa, makipag-usap tayo sa isang psychologist or psychiatrist. Siyempre, ayon sa kanilang pag-aaral, yung mga symptoms na sinasabi mo or kinikwento mo ay symptoms ng whatever. So, dahil din sa kanilang pag-aaral, ito yung gamot na sakto dyan na pang-block or whatever, di ba? Pero ang sinasabi is, yung dun sa brain scans na yan, makikita talaga dun kung ano yung eksaktong nangyayari sa utak. Kaya yun yung gusto ko na magkaroon na sana dito sa Pilipinas. Kasi para makita talaga doon. Yung utak mo. Yung utak mo. Diba? Makita yung utak ko. Di ba makita doon na gano'ng kagulo. Bakit ganito ako? Gano'ng kagulo. Which is exciting, interesting, di ba? Interesting kasi siya. Like dun sa studies na kinoconduct nila, merong isang tao na sinabihan na merong depression or mental health problems, ganyan. Pero and that was according to pag-uusap Doc, ganito kasi hindi ako makatulog sa gabi, ganyan. So, diniagnose. Without having an actual brain scan. So, syempre, binigyan ng gamot para dun sa mga pamblock nga, pampatulog, pampakalma, ganyan. Tapos, nung trinay niya magpa-actual na brain scan o pinascan niya talaga yung brain, nakita doon na meron siyang, parang nabagok siya early on in his life. So, merong parte ng kanyang brain na parang may clot or whatever na nagiging cause kung bakit siya nagkakaroon ng anxiety. So not necessarily na kung ano man yung mental health issue. So ang ngayon ang sinasabi doon is ngayon alam na kung ano yung eksaktong gamot na pwedeng magpagaling. Nicole, Yun. nabago ka ba dati nung kabataan mo? Sure na sure. Sa dami na tumatakbo sa isip ko. Oo naman. Sure na sure, not once but maybe 22 times. Pero gets mo, Jeds, yung idea na pag targeted siya ngayon. Targeted kasi siya, alam na. correct, 'di ba? Pag 2D echo, alam mo kagad. Ano yung para malaman kung may bara? May bara. Kung ano man yung test na yun pag may bara. So ngayon kung pag may bara angiogram or kaya kung ano man yung gagawin, 'di ba? Angioplasty, ganyan. Ayan. Sa 2D echo makikita yung size ng heart mo eh. Ayan, ay mga parang ganon. may heart enlargement True. ka. Tsaka kung mabilis yung yung rhythm, mga ganon. So at least ngayon alam mo na kagad yung pagka nakikipag-usap ka lang daw. Hindi natin dinidisregard. Ang kinikwento ko po ay ayon sa aking nabasa na hindi ko pa po natatapos. Ayan. So, wag niyo po akong pagkatiwalaan. Wala lang, kukwento Wala lang, kwento lang. Para kunwari matalino. Bakit? Nakakaloka. Ayan. May mga nagko-comment. Ano to sabi ni Jake? Hello, Tambalan. May bagong video ang Think Talk Tea ni Kring King. Yung topic nila ngayon doon can help this topic. Okay. So, about anxiety, yun naman, definitely. siguro. So, yun na lang din naman yung gagawin talaga natin. Yun naman yung kagandahan ng social media. While masakit siya sa ulo, madami ka rin naman pwedeng magawang mabuti dito. Tsaka alam ko ang government ngayon gumagawa na rin ng paraan na may mga may mga hotline na halimbawa if you're troubled, even mga mga churches, anumang domination, may mga nagbubukas na sila for counseling. Correct. Kasi hindi you are never alone, tandaan. Hindi natin talaga pwedeng labanan niya na mag-isa. Hindi. Mahirap. Don't battle this alone, mga kabisyo. Kailangan meron tayong kakausapin. Ayan, si Dennis. Hello, good afternoon, Hi, Dennis. How are you? Yun. Sa mga nakatutok sa atin sa TikTok. Thank you so maraming much. salamat For following. Ang bilis ng panahon ngayon, Kailan na tayong July? July 13 na. Uy, ayos. Malapit na sweldo! Nabuhay. Tingnan mo, pero talaga nakakabuhay. Nag-iiba. Baka Nag-shift bigla yung nag-shift bigla sumasaya. Oo. Mahina ngayon ang public ka nanlilinom para pambayad sa bills. Totoo. Ay, to talk while in the office work. Galing kay Floor. Na-miss kong tawa mo din, Nicole. Hello. Sabi ni George, watching from Coronadal City. Fan since 2009. Thank you! Salamat! Thanks. Ayan. Yun. Paracetamol. Tama. Yan talaga ang gamot Paracetamol. Parang mag-iiba, mag-shift ka agad yung Oo. yung utak
utak mo eh. Correct. Oo. Pag-greet naman ako si Israel Gonzalez. Thank you, Israel. Salamat. O siya. Alright. Thank you so much sa pagtutok sa amin. Ingat po kayo. Sabi pahabol, hi mom, kamusta ka? Ay, I'm okay. Daddy rin. Ikaw ba, Jegs, ito si Daddy rin pagka nakakaramdam niya ng sakit, for example, ramdam niya talaga. Ganyan ba kayo mga lalaki? May meme kasi, may video kasi na lumabas akong nadumaan sa feed ko nung minsan na parang babae versus lalaki. So, parang nakalagay doon, mom when she's sick. Tapos makita mo na yung mom nagtatrabaho pa din, household chores, ganyan. Tapos dad when sick, talaga namang nanginginig, nangangatog. Tapos ako naman parang, universal thing ba to? Tingin ko hindi. Kasi sa akin, hindi naman ganon. May mga tao lang din kasi, siyempre given kasi ang babae talaga, yung pain tolerance yung mataas talaga. Oo, sa bagay. So sa amin din, may mga, din yung pain tolerance, kaya nga, di ba, may mga kayang magpatato ng mga lalaki. Sa bagay, may mga lalaki hindi kaya magpatato. Pero kasi, dun sa video na yun, tapos ang daming comments, naisip ko, universal ba to? I mean, madami pala yung ganon. I guess, siguro, medyo, generally ba? Or madaming... Kung comparison between babae at lalaki, syempre, mataas ang pain tolerance talaga ng babae. Ng babae. Oh, di ba? Oh. Anong comment? Kinaya nga natin asawa natin, Sir Jigs. Diba? Tama. So, mataas din ang pain tolerance. Hindi, nakakatawa kasi ganito, hindi nagpa-braces yung anak ko. So, ang prayer ng asawa ko is, Lord, kasi bago magpa-braces, parang may bubunutin na 3 ngipin, tapos bago i-braces. So, isipin mo kung gaano kasakit yun for a 13-year-old. So, ang prayer niya is, Lord, sana naman po, yung kung ano man yung pain na mararamdaman ng anak ko, bigay mo na lang sa akin. Tapos, yung anak ko, si Princess, sobrang taas ng pain tolerance. As in, mataas yung pain tolerance niya. Pinagalitan niya tuloy yung tatay niya. Sabi niya doon sa tatay niya, ba't ka kasi nag-pray ng ganun? Kaya ko naman. Tama. Tsaka kaya ko naman. Painless na rin din yung pagbunot ngayon. Tawa ko kasi naman yung prayer mo, Dad Pero hindi, kasi may ginawa din sa ipin niya. Kaya talagang hinang-hinang talaga siya. Talagang kulang na lang kung pwede niyang gawing popcorn yung antibiotics. Gagawin niya talaga. Pero gets ko, pagka sakit sa ngipin, sakit sa tiyan, yan yung mga mahirap talaga. Hindi mo majo-joke yan Totoo. Ayan, kasi lalo na yung ngipin, damay-damay na lahat Totoo, damay lahat talaga pag ngipin. Promise. Anyways, Ayan. Salamat ng marami sa pagtutok po sa amin. Ito, Thank shout you. out lang muna to. In-drive driver watching and listening 90.7 Love Radio. Oy, thank DCE you. 7430. Ayan. Salamat. Birthday ngayon ng pinsan ni Chian na hindi niya sinabi yung pangalan. Happy birthday! Yan, hello po sa inyo. Alright, so mamaya ulit, kwento ng mahiwagang burno. Yeah, see you later. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!